Ang kwentong ito ay nangyari noong 1970. Karanasan ito ng kapitbahay noon ng lolo ko sa lugar ng Cebu. May isang lalaki na itago na lamang natin sa pangalang Mafen. Maayos na namumuhay kasama ang kanyang asawa at mga anak. Kahit mahirap lamang ang mga ito, ay pinilit pa rin magpakabuhay sa pamamagitan ng pagtatanim ng kung ano-ano sa bukid nila. Malayo sa kabiasnan at nasa kalagitnaan pa ng gubat. Ito namang si Mapen, habang siya ay nasa kanyang taniman, habang nagkakaingin siya. Tanghaling tapat nun ay mayroong isang batang babae na kanyang nakita. Siya lang naman ang mag-isang nandoon at nagtataka siya kung kaninong anak ang batang yon. Lumapit ito sa kanya saka nagwika ng, "Tinatawag ka po ng aking ina. Gusto niyang makipag-usap sa iyo." Wika ng batang ito. "Ha? Sinong ina? Anong pangalan niya? Saka saan naman siya?" Ang sagot naman ng bata sa kanya, "Halika po at sundan niyo po ako. Nariyan ang bahay namin sa likod ng malaking buga." O nga pala, ang buga o buga ay isang uri ng lupa na tumigas dahil sa lagi itong nadaluyan ng tubig sa loob ng mahabang panahon. Para siyang bato, at sa lugar na kung saan ito nangyari ay ang siyang baryo na kung tawagin ay Baryo Tutu. Kaya ito tinawag na Baryo Tutu ay ang buga na pinakamalapit sa parte ng gubat na yon ay may malinis na tubig na dumadaloy dito sa bawat parte at napakalinamnam ng lasa. Ang ibig sabihin naman ng tutu ay tumutulong tubig. Mabalik po tayo sa kwento. Dito nga'y pinasunod siya ng bata, ngunit tumanggi muna siya dahil ipinagpapatuloy pa niya ang kanyang ginagawa. 4 na beses na pabalik-balik ang batang ito upang siya'y anyayahan na magpunta doon sa likod ng bahay ng nasabing mag-ina. At dito nga'y napilitan na siya. Nagtungo nga sila doon. Sambit naman niya dito, "Nasaan ba ang sinasabi mong bahay ninyo at nasan ang iyong ina?" Maya-maya ay tumitig ang batang ito sa pinakamalaking buga at walang ano-ano'y nagbukas ito na parang pinakamalaking gate. Si Mapen naman, halo-halo ang kanyang nararamdaman. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya o kamamanghaan niya ito. Di siya makapaniwala ngunit kitang-kita ng kanyang dalawang mata at hindi ito isang panaginip, kundi literal na nangyayari at siya mismo ang nakasaksi nito. Ngunit walang ano-ano, agad siyang binulungan ng bata nang hindi niya maintindihan na lengguwahe. Di niya maintindihan na lengguwaheng ginagamit dito at sa ilang saglit ay nawala ang pangingilabot niya. Agad siyang napakalma at sa di malamang dahilan, wala na siyang takot pa na sumunod papasok sa nagbukas na tarangkahan sa batang ito. Dito nga'y bumungad sa kanyang malapalasyong bahay. Napakalaki nito at ang nakamamangha pa'y gawa ito sa pinakamamahaling bato at pinalamutian ng mga napakagandang disenyo. Walang kasing tulad ang kagandahan ng lugar dahil liban sa mga mamahaling bato ay mismong gawa pa sa ginto ang ibang parte ng mansyon. Tsaka nilingon niya ang likod kung saan nandoon yung tarangkahan. Laking gulat niya na wala nang pinakamalaking buga at kitang-kita niya na halos kapatagan na ang nandito. Dinala siya ng bata dun sa kanilang tahanan. Nakita niya ang bawat sulok at yung sahig ay gawa din sa ginto at dun sa unahan ay may pinakamalapad na karpet na kulay asul. Papunta doon sa pinakadulo at doon na may 3 upuan na gawa rin sa mga kristal at ginto. Wala siyang ibang inisip noon kundi ito ay isang trono. Nakita niya ang 3 nakaupo doon. Sa gitna ay may lalaking nasa edad 40 na at yung sa magkabilang gilid nito ay 2 babae. Yung sa kaliwa ay kasing edad lamang nung nasa gitna at yung babae naman na nasa kanan ay mga nasa edad 27 pa lamang sa kanyang tansya. At yun ay nilapitan nga ng bata habang nakaluhod at nagwika ito ng, "Narito na po ina, ang panauhin." Saka tumayo na itong bata at yung mga nandoon na mga kalalakihang nakasuot ng mga tila sinaunang estilo ng pandigma o yung mga parang mga sundalo nung sinaunang panahon
Dito ay nag-ikot ng mga to at pumwesto sa bawat gilid at maging dun sa mga sulok. Siya naman, walang magawa kundi ang umupo na lamang at bumungad ang pinakamahabang lamesa na tila may gulong sa ilalim nito. At dito nga'y laking gulat niya nang masilayan ang iba't ibang uri ng putahe na kailan naman ay di niya ito natikman. Yung mga nakabantay, napakatangkad ng mga ito at may matitipunong mga pangangatawan. May hawak itong mga kalasag at bangkaw na sa kanyang nakita ay gawain lamang ng mga ito ay nakagwardya sa kahit saang parte ng mansyon na yon. Nakita niya yung ibang mga babaeng napakaganda rin at tila sila ay mga utusan dito. Walang imik ang mga ito, liban na lang kung sila ay pag-utusan. At dito'y pinakain siya ng mga taga-silbi dito. Utos ng nakakataas ay maaari niyang kainin lahat, liban na lamang sa nasa gitna at 3 uri ng kanin. Isa na rito yung kulay itim na kanin. At yung isa ay kasing kulay ng tubig at yung nasa pinakagitna ay kulay ginto. Pinaliwanag naman dito ng nakatataas ang mga uri ng kaning ito, tsaka malaya siyang kumain ng kahit na ano dito. Siya naman, gutom na siya ngunit nag-aalangan pa rin siya dito. Ngunit sinabi sa kanya ng babae na ina ng bata, "Huwag kang mahiya. Sige, kumain ka upang mabusog ka. Pagkatapos niyan ay may mahalaga tayong pag-uusapan. Sige, kumain ka na." At dito nga'y napilitan na siya, habang yung bata naman ay nakangiti sa kanya. Sa dami-rami ng mga nakahaing pagkain doon ay napakasarap nga ngunit siya lang naman ang kumain sa haba ng mesa. Tinignan lamang siya ng mga ito kung paano siya kumain at saka matapos niyang kumain ay ganito ang mga sumunod na pangyayari. Matapos niyang kumain at uminom ay dinala siya dun ulit sa labas at ipinasyal muna. Nilibot nila ang mga paligid ngunit napakalaki talaga ng lugar na yon na kulang pa ang maraming taon upang tuklasin pa ang hiwagang nakapaloob dito. Literal na hiwaga pagkat dito mo lamang masisilayan ang mga kakaibang uri ng mga prutas at mga nilalang na nakadapo sa mga sanga ng mga matataas na uri ng mga kahoy at maging sa mga damo. Ang kulay ng lupa doon ay kulay puti, ni hindi man lamang makakagawa ng alikabok sa bawat parte, maging sa halaman. Napakalinis ng lugar na to at dito ngay may kakaibang ibon ang nagsisipagliparan. Sumasabay din sa paligid ang mga kakaibang uri ng insekto. Tila may muka itong tao at mayroon ding mga galamay. Napakabango daw talaga ng paligid. Doon sa labas ay matatanaw mo ang mga kabundukan na alam niya mismong hindi na iyon ang lugar niya. Ang liwanag dito ay galing sa langit at iba sa temperatura sa daigdig ng mga tao. Masasabi niyang hindi ka man lamang mapapaso sa init nito kapag gumala-gala ka. Saka preskong-presko ang hangin. Sa hardin ng mga ito ay nagsisipagliparan ang mga kakaibang paru-paro. Malapad sobra ang hardin na masisilayan dito at iba't ibang uri ng mga bulaklak. At dun sa ibang parte naman ay may tabako. Dun din ay malayang pumipitas ng mga ubas ang mga nakatira dito. Napakagaan sa pakiramdam at tila wala ka nang hahanap-hanapin pa dahil walang kahit na anong problema. Doon ay napakagwapo ng mga kalalakihan at ang mga kababaihan, mga kabataan. Kung ano ang mukha ng mga kasama niyang nakatataas, maging ang asawa nito at yung babae, pati ang anak nitong bata na kanina'y nagdala sa kanya sa lugar na ito ay kasing hawig lamang ng lahat. Mapuputi ang mga balat. Matangos ang mga maliliit nitong ilong. May matipis na labi ngunit walang piltrum. Tsaka matatangkad ang mga ito maging ang kanilang mga kasuotan. Dito ay may isang airbase at laking gulat niya na kakaiba ang hugis ng mga panghimpapawid ng mga sasakyan. Para itong sombrero, parang pangdigmaang pangkalawakan nga kung ikukumpara niya sa ngayon. At dito pa sa ibang bahagi ng pinakamalawak na parking line ay napakagara ng mga kotse. Kakaiba at dito'y pinasasakay siya sa utos ng nakatataas at ipapalibot ang buong kapaligiran. Yung nagmamaneho naman ay kahawig din ng mga to. Nakasuot na pang moderno, yung bang parang pilot tulad sa panahon natin ngayon. Ngunit laking gulat niya na
Auto lamang naman ito at nung pinapaandar na ay di man lamang lumikha ng malakas na ingay. May gulong naman pero nagtataka siya dito dahil noong pinaandar na, lumilitaw lang naman at yung gulong sa ilalim. Nakita niya sa gilid ng salamin na pumailalim ito at nagmistulang eroplano. At kanina'y sa paningin niya ay wala namang kakaiba sa ibabaw. Habang umangat sila ay nagkaroon ito ng kalsada. Kakaibang kalsada base sa paliwanag niya ay manipis lamang at nakalutang sa himpapawid. At pinatakbo ang sasakyang ito ng napakabilis. Hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari. Habang nasa ibabaw sila, tanaw niyang may mga pamilyar siyang lugar tulad ng dagat. Ngunit alam niyang may mga bahay dito. Ngunit ni isa, wala man lamang siyang nakita. Pagkat ang nakita lang naman niya ay ang sa ibaba at napakamoderno talaga ng mga gusali. Napaisip siya at maya-maya ay tinanong niya ng padahan-dahan ang driver patungkol dito sa lugar nila. Ipinaliwanag naman dito sa kanya na ang lugar ng mga ito ay kung tawagin ay Makaban City. Sabi dito sa kanya, ang syudad na ito ay ang siyang nakatagong syudad na hindi literal na nakikita ng mga normal na tao. Ngunit ipinahintulot ito sa iyo, Ginoo, dahil ikaw ay natatangi para sa mahal na reyna. Tanong naman niya dito, sino po bang tinutukoy niyo? Sagot naman sa kanya, walang iba kundi ang ina ng batang babae na siyang nagpadala ng mensahe upang ikaw ay hindi lang sa aksidenteng ikaw ay naparito, kundi sa mahalagang bagay na dapat mong maunawaan. Malalaman mo din ang lahat. At dito maya-maya ay naglanding na. Bumaba sila at sinalubong ng matamis ng ngiti ng mga to at agad na nagtungo sa pinakamalapad at pinakamalaking gusali. Dito ay kailangan nilang pumasok sa isang pintuan. At bago makapasok ay may ipinindot ang mga to at saka nagbukas ito. Ang pagbubukas nito ay kakaiba na kung ihahambing daw sa ngayon ay sa makabagong moderno ay siya itong elevator. Pumasok nga sila. Kakaiba to dahil para itong isang mall pagdating sa ibabaw at mala aircon dahil sa masaganang lamig. At dito ay bumungad ang mga kakaibang uri ng mga sasakyan na mas high-tech pa kaysa sa kanina. Napakataas ng gusaling yon at nasa tuktok talaga sila sa ibabaw ng napakalawak. Dito ay tinuruan siya kung paano magmaneho at kung paano kumpunihin ng mga nasirang makina. Sa haba-haba ng mga panahon na namamalagi siya dito ay kanya nang nakilala ang pamilya ng reyna na yon. Ang pangalan ng anak ng reyna ay Mariwasa. Ipinaliwanag niya dito kay Mapin na matagal nang yumao ang kanyang asawa nung nagkaroon ng malawakang digmaan sa lugar nila. Ngunit sa haba ng panahon, unti-unti niyang natatanggap ang pagkawala ng kanyang unang asawa. Ang kanilang maikling pagsasama daw noon ay nagbunga at yun nga ang batang si Riyada. Ang batang ito na lang daw ang nagbibigay ng saya at pumapawi ng mga kalungkutan niya. Ang lugar daw nilang ito ay unti-unting bumabangon at nabuo ang panibagong sibilisasyon at gumawa ng kakaibang ilaw. Habang nag-uusap silang dalawa ay nagpaalam muna sila sa mga magulang nitong reyna at yung anak naman nito ay nandoon kasama ng hari. At sila ay nagtungo dun sa malaking kwarto ng babae at doon umupo sa kama at nagkwentuhan itong dalawa. Sabi ng babae, Mapen, di na ako magpapasikot-sikot pa. Makinig ka. Matagal na rin akong nakikisalamuhan ng mga tao noon. Nagpapahiram ako ng mga gamit dun sa mga taong walang-wala. Mga gamit na pangkasal at pati mga kainan. Ngunit naging lapastangan ng mga to. Tinangka nila na hindi ito sa uli. At magmula nun ay napalitan ng galit ang aking pagkahabag at di na muli pang nagpakita. Ngunit napagtanto ko na hindi lahat ng tao ay masama at ganoon nga sa tulad mong iyan ay isang hamak lamang na magbubukid. Nasilayan kita at ikinalulugtan ko. Ngayon, ipaparanas ko sa iyo ang mga kakaibang bagay dahil ikaw ay may busilak na puso. At ngayon nga ay narito ka hanggang sa ngayon. At kahit pa noong una pa, nais ko nang ipagtapat sa iyo na humahanga ako sa iyo. Gusto kita at ito sana'y iyong tanggapin. Mahal kita, Mapen.
At dito nga'y biglang naalala ni Mapen ng kanyang pamilya doon. Doon sa kanila at napagtanto niyang matagal-tagal na siya dito sa mundo ng mga to. At sabi niya dito, "Ngunit may pamilya ako at alam kong kailangan nila ako. Nais kong hilingin sa iyo na kung maaari, pauwiin niyo na ako. Salamat sa lahat ng mga bagay na natutunan ko, maging ang maayos na pagtrato ninyo. Ngunit kailangan ko talagang umuwi. Patawad, sapagkat ako ay may pamilya. At alam kong hinahanap na nila ako." Ang sagot naman ng babae sa kanya, "Oo, alam ko, Mapen. Ngunit hayaan mo na ipadama ko sa iyo ang tunay na pagmamahal. Wala ka nang dapat hanapin pa dito. Huwag kang mag-alala. Lagi mo akong kasama." Sagot niya naman dito, "Ngunit hindi maaari. Magkaiba tayo ng mundo. Hindi tayo magkapareho. Muntik ko nang di maalala ang may pamilya pala akong naiwan at kailangan nila ang suporta ko." Ngunit nilapitan siya nito ng sobrang lapit at saka niyakap siya. At tinignan siya sa mga mata na tila nangungusap at tumutulo yung luha. Nakaramdam siya ng habag dito sa babae at maya-maya pa, sa di sinasadya, naglapat ang kanilang mga bibig at di na napigilan ng dalawa ang pag-init ng kanilang mga katawan at dito ay namuo ang kanilang masaganang pagmamahalan. Nagbunga ito at ipinagtapat nila sa magulang noong babaeng Reyna. Wala naman itong tutol at dito nga'y pinagplanuhan ng eksaktong araw ng kasal upang normal nang magsama ang mga ito sa iisang tahanan. Naging enggrande ang naganap na kasal nila. Di naglaon, nagkaroon nga sila ng 2 anak. Saka iniisip din niyang anak niya yung isang unang anak ng Reyna. Masaya silang namuhay. Lagi siyang tinuturuan ng mga engkanto doon kung paano magkumpuni ng mga makinang nasira. At dito nga sa lugar na ito ay kinikilala siya na kapantay ng ama ng Reyna o yung hari. Saka napakasagana ng kanilang pamumuhay dun sa lugar ng mga engkanto hanggang sa bigla na naman niyang naalala ang kanyang pamilya sa mundo ng mga tao at dito ay hindi siya mapakali. Alam niyang napakasaya na ng estado ng kanyang pamumuhay doon sa lugar ng mga engkanto kasama yung bagong asawa niya at mga anak. Ngunit lagi siyang binabagabag dahil sa mga nakaraan niya sa lupain ng mga tao. Di talaga siya mapakali at dito ay naisip niyang gumawa ng paraan para siya ay makatakas. Ngunit hindi talaga. Lagi siyang bumabalik sa lugar na yon. Isang araw, habang ipinagdaos ang seremonya at kumakain sila sa hapag ng lamesa kasama ang mga magulang nitong asawa niya. At habang nasa kalagitnaan ng makasaysayang seremonya doon, tahimik na kumakain ang mga to. Siya naman ay biglang nagsabi ng, "Sa haba-haba ng panahon ko dito, hindi pa talaga ako nakakain ng pagkaing may timplang asin." Napatingin ang amang hari sa kanya at nagwika ito sa kanya ng, "Lapastangan! Palayasin ang tagalupang yan!" Umiiyak yung asawa ng Reyna at nagmamakaawa siya na huwag palayasin ng kanyang asawa kung maaari pag-usapan ito bilang magkapamilya. Ngunit hindi talaga. Nagsiiyakan ng nandun maging ang mga anak nila. Ngunit plano talaga iyon ni Mapen at dito nga'y itinaboy na siya paalis sa palasyo. Namalaya na lamang niya sa pagmulat ng kanyang mga mata sa isang iglap ay nasa harap na siya ng pinakamalaking buga. Pamilyar na nga yung buong paligid at agad siyang nagtungo doon sa kanilang inaararo. Tandang-tanda pa niya yung kanyang lupaing inaararo, pati yung mga kalderong itinago niya at yung itak ay nandun mismo sa ilalim ng bato at laking gulat niya na kinakalawang na ang mga ito at bumungad sa kanyang paningin ang mga punong napakalaki. Nasa mismong lupang sinasaka niya. Agad niyang tinungo ang bahay ng kanyang mag-ina, ngunit wala ng bahay doon. Bali, matagal nang nanirahan ang mga to sa sentro ng baryo at may kinakasama na. Kanya itong pinuntahan, ngunit sa kasamaang palad, di na siya tanggap ng asawa nito dahil sa akalang nilayasan sila nito. Malalaki na ang kanyang mga anak at yung iba'y nag-asawa na, liban lang sa isang anak na babae na nasa edad 15. Ngunit wala ito doon dahil namasukan ito bilang katulong. Wala siyang nagawa kundi ang maupo at umalis din papalayo.
Naglalakad-lakad siya sa kalsada na tila palaboy. May nakita siyang sasakyan na nakaparada. Tanong naman niya dito, "Manong, may problema ho ba sa sasakyan niyo?" Sagot naman dito sa kanya, "Oo, kinakailangan ko ng mekaniko ngunit malayo sa kabahayan dito eh. Tsaka bihira lang ang sasakyan. Tsaka walang telepono para maipaalam ko sa mga kasamahan ko." Sabi naman niya dito, "Manong, huwag ho kayong mag-alala. Kayang-kaya kong ayusin yan at paanda rin talaga yan." At gawa nung wala naman talagang ibang pagpipilian itong driver, kaya pumayag na siya. At di naman siya dito nabigo dahil umandar nga ang sasakyan niya. Sobrang tuwa niya at tinanong niya kung anong pangalan nitong si Mapen at kung anong trabaho at kung taga saan ito. Naikwento naman ni Mapen ang buong pangyayari sa buhay niya mula nung umpisa hanggang sa kasalukuyan. Nahabag sa kanya itong tao at dinala siya sa shop na yon. Yun pala ay pagmamay-ari ng taong ito. Lahat ng sasakyan na kanyang napaandar ay ibinigay na rin sa kanya nung nagmamay-ari at siya na rin ang pinagkakatiwalaan sa negosyo nito. At dito ngay napakasaya ni Mapen. Unti-unti na rin lumago at umunlad ang pamumuhay niya. Nagkaroon ng malaking bahay at nagpuntar ng mga lupain sa iba't ibang lugar. Isang araw ay kailangan niya ng kasambahay kaya siya naglagay ng wanted. At dito'y may isang dalaga na nag-apply. Sabi dito na kung may bakante pa'y papasok siya. Sabi niya dito, "Tamang-tama iha, nangangailangan ako ng katulong. Saka huwag kang mag-alala, dodoblihin ko ang sahod mo at may bonus pa." "Yun nga ay kung magtatagal ka dito," sabay tawa niya. Pumayag naman agad yung babae siya ka nagwika ng, "Ano po ba? Mag-uumpisa na po ba ako?" Sabi niya dito, "Sige ba, kung gusto mo. Ngunit bago yun, kumain ka na ba? Mukhang namumutla ka. Parang gutom ka na talaga eh. Tamang-tama, itutungo muna kita dun sa karinderya ko. Libre lahat kahit na anong gusto mong kainin." At dito nga sa mga araw na ito ay nakapagtrabaho yung babae ng maayos. Ang hindi lang maintindihan nitong si Mapen ay bakit tila malapit ang loob niya dito sa dalagang ito. Kaya inusisa niya at kanya itong tinanong maging sa mga kamag-anak nito at kung ano yung apelyido ng papa at mama niya. Laking gulat niya nung nagkwentuhan sila nitong dalaga at nagsabi ito nung komplikado ang buhay nila sa ngayon. Gawa nga nung patay na rin yung ikalawang kinakasama ng kanyang inay. Saka nabigla pa siya nung pagkasabi ng dalaga na ang pangalan ng kanyang mga kapatid maging sa kanyang ina ay asawa pala ni Mapen. At anak niya yung mga kapatid nitong dalaga. Maging itong dalaga ay anak din niya. Naikwento dito na wala namang anak yung inay niya sa bago nitong kinakasama hanggang sa mamatay yon. Ngunit itong si Mapen ay di na lang muna sinabi yung totoo. At yung time na yon, gusto niyang ibuwas yung luha niya dahil sa narinig niya ang buhay ng dalaga. Parang nadurog na ang kanyang puso ngunit pinigilan niya. Sabi niya dito sa dalaga, "Sige, umuwi ka na lang muna at lahat ng mga kapatid mo at iyong ina mismo ipapuntahin mo dito. Magpunta kayong lahat dito at isusurpresa ko kayo." At dito nga, nung makaraan ng ilang araw, nagpunta nga sila dito. At laking gulat nung ina nung dalaga na ang amo pala ng kanyang anak ay mismong asawa niya noon. At dito nag-iyakan ng lahat. Nagkaroon ng kapatawaran sa isa't isa. Nanumbalik ang dating nawasak na buhay ng pamilya. Ngunit sa mahabang panahon na nawali ang isa't isa dahil sa mga pangyayari ay sa tulong ng may kapal ay binuo silang muli at nagsama-sama na. Sa kwentong ito ay siyang nagpapatunay na hindi sa buong talambuhay ng tao ay hanggang doon na lang ang destinasyon. Sadyang mahiwaga ang mundo, maging ang mga kakaibang nilalang sa parallel universe ay minsan nang nakitungo din sa mundo ng mga tao. At di sadyang maiba ang pananaw maging sa kapalaran ng sinumang tao ay kanilang mabago. Mas mabuting irespeto ang paniniwala ng iba o ang kanilang katotohanan dahil yung totoo, gusto mo ring respetuhin ang iyong katotohanan. Sa tamang panahon, sabay-sabay na mahalungkat ng mga nakatagong hiwaga sa ating mundo. Kung ito man ay siyang oras na ng kahitaasan upang ibunyag na niya ang kanyang mga itinatago sa ating daigdig.
At dito po ay nagtatapos ang totoong kwento nang minsan ang taga-ibang mundo ay nakadaupang palad ng simpleng magsasaka.